Chairperson ng Movement Against Coal sa Socorro, Surigao del Norte na si Lovely Novi Savandal, umapila kay Senator Risa Hontiveros na huwag palayain ang isa sa mga leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Mamerto Galanida sa custody ng Senado. Siya po yung Vice President na katabi ni Senior Aguila o si J. Rance Kilario na may katandaan na sa edad na 82 years old. Ito ay matapos humiling at umapilang asawa at anak ni Mamerto Galanida sa mga senators na huwag na sana siyang ilagay sa Senate custody dahil sa karamdaman. Sir, yung pinaka-importanting reason ay ang kanyang health, ang kanyang kalusugan kasi matanda na siya. Marami siyang mga karamdaman. Una, ang kanyang unstable na high blood pressure, ang kanyang renal at heart problem, at palagi siyang na-stress kaya siguro minsan tumaas, bumaba naman ang kanyang BP. At meron din siyang schedule na magpapa-opera ng kanyang katarak sa kanyang mamata kasi hindi na siya halos magkakita. Kahit tao sa kanyang harapan, parang hindi na siya mag-identify. Kaya siguro kung mangyari po lamang, mailabas siya, doon siya sa labas ng Senate kung pwede lamang. Opo. Ganun lang, sir. Pero ma'am, meron po bang naibibigay na update sa inyo kung kumusta si Sir Mamerto sa Senate custody? Kumusta po ba siya daw doon? Sir, okay naman daw siya doon, sir, dahil meron namang doktor na nag-aalaga sa kanya. Kaya lang, yung gusto lang talaga namin na pinaka-best therapy po niya yung makasama yung pamilya niya, sir. Dahil palagi po si Papa madali siyang ma-stress. Meron nga mga episodes na mawawalan siya ng malay before. Kasi merong panahon na napaka-low ng kanyang BP, nawawalan siya ng malay po. Pero as of now naman, okay naman daw si Papa doon. Gine-check naman daw po ng mga doktor sa Senate. Opo, pero talagang hiling nyo sana hindi siya manatili doon dahil mas nagkukos ito, tama ba? Mas nakakadagdag po ito ng kumbaga anxiety sa kanya habang nasa loob po ng Senado given his age na 82 years old nga po ba? Tama o 81? 82 po, sir. Yun nga, sir. Kasi maski dito si Papa, sir, kung dito sa lugar namin, kung wala siyang ginagawa, kung palagi lang siyang nandun sa kanyang kwarto, kung wala siyang ginagawa, na-stress talaga siya, sir. Kung hindi siya nakapaglalakad-lakad. Opo. Ma'am, kung hindi po siya ilalagay sa kustodiya ng Senado, paano po yung sinasabi niyong titiyakin na hindi po niya ma-evade yung justice, kumbaga? We will assure naman po, sir, na kung haharapin din niya yung kung merong mga hearings attend siya, sir. Opo, hindi lang niya talaga kaya yung habang nasa loob. Sir, rest assured po na haharapin niya. Wala siyang balak, sir, na evade ang justice. Committed siyang harapin ito. Hindi siya tatakbo. Yan ay matapos silang makontempt kasama ang leader ng SBSI na si Senior Aguila dahil sa di umano'y pagsisinungaling. Narito ang kanyang buong pahayag. Dear Senator Hontiveros, this has referenced the pronouncements made during the Bangon Bayan with Mon morning show anchored by Mon Gualvez at the Radio 5 and 1PH held at 5:20 a.m. on Tuesday, October 3, 2023 by the wife and eldest daughter of Mr. Mamerto D. Galinida that they have requested your good office for the release of the latter from the Senate custody allegedly due to his life-threatening health concerns. Based on my experience inside Sitio Kapihan, which had been confirmed
During the Senate hearing and investigation held last September 28, 2023, Mr. Mamerto D. Galanida is the brain of the Kapihan incident. His mastery of the words and his oratory prowess is instrumental in keeping the faith of the Kapihan residents toward J. Renz B. Quilario as the new Messiah intact. His admonition to the members of the Socorro Bayanihan services to embrace blind faith and loyalty had emboldened Mr. J. Renz B. Quilario, Mr. Karen J. Sanico, and Ms. Janet T. Ajok, and other cohorts to commit the various crimes in situ Kapihan as alleged by the victims. Wherefore, his custody at the Philippine Senate after being cited in contempt for continuously lying during the public hearing and investigation is fair enough. Granting that Mr. Mamerto D. Galanida have several illnesses, but there is enough medical care that he can avail from the Senate medical staff aside from the fact that the best hospitals in the country are found in Metro Manila where he can be confined anytime for any health-related untoward incidents. In my humble opinion, which is shared by my fellow victims of the atrocities committed by the leader of the SBSI in situ Kapihan, granting special privilege to Mr. Mamerto D. Galanida by releasing him from Senate custody at this early point in time that the Senate investigation has not yet concluded would send a wrong signal to the Filipino people that there's class application of the Senate's contempt powers. Very truly yours, Lovely Novi G. Savandal, Chairperson, Movement Against Cults. Ito ay sinang-ayunan naman ni Attorney Fiona Bujos kasama ni Attorney Magdalena Lipiten ng Cebu of Human Rights. Yes, Amelia Margaret Unsagal Dalvanza, you are right. SBSI's Vice President, Mamerto Galanida, shouldn't be released from the Senate because of alleged ill health. There are doctors in the Senate, and if he is really worse, as his wife and daughter allege, he can stay in Metro Manila Hospital while still being under Senate's hold for contempt. The minute he is released, he will do everything to save the cult. Good afternoon. I'm Attorney Introduce yourself. Magdalena Lipitan of Cebu for Human Rights. Ano? Cebu for Human Rights. We are a non-government organization based in Cebu Cebu for Human for Rights. Human Rights. Yes. You are an NGO. We are an NGO. Yeah, go ahead. And how come we are here? Because we are a friend of Richard Dano, and a member, Attorney Fiona Bojos, is a classmate of Richard, and we were able to go to Socorro and found out the situation. And in our limited way, we did help them. So, nakikita namin, first, we would like to confirm that indeed there are forced marriages. We have interviewed them, and in fact, we have interviewed also Mark. And the reality is that helping fight a cult is challenging, not because of yung mga forced marriages, pwede pa yun, ano? Pero private army, parang, teka lang, that's a little bit dangerous. Hindi okay sa akin yung forced marriages. Hindi ko matanggap yun. sa amin, Continue, mga continue. human rights lawyers, tinitingnan din namin yung safety namin. Well, anyway, nung narinig namin kay Mark na kahit yung taga-DNR ay nilalagyan nila ng mga trap, teka lang, delikado yon. So, I can understand the challenge, no, of the DNR going there because they have their own private army and that the training is really extensive. Young combatants, children, training them to be skilled, no? Anyway, nakikita rin namin sa tulong namin, ng tinutulungan namin, that basically the local government of Socorro, they have the right heart, but unfortunately may lack the skills on how to handle it. And one of that is in their sincere effort to protect the residents, gumawa nga sila ng ordinance, which later on was declared void. May mga kakulangan, the documentation, that sort.
At saka nung nagpunta kami sa kanila, palagi silang talo sa case. Yon, lumalapit sila sa amin. Attorney, talo na naman kami sa writ of habeas corpus. So the first child, yon, talagang malaking blow sa kanila, di ba? Because they were trying to protect that child, and then later on, the court gave that child back to the parent because under the law, the primary custody should be with the child. Pero kung titingnan namin, a petition for involuntary commitment was filed earlier, but it was not ruled upon. So, sa tingin ko, may kakulangan siguro sa batas. You cannot answer a cult movement with hodgepodge laws, no? So, ngayon, going back, ang mga issues na kikita namin, why would they go there on the first place? There are 3,500 to 5,000. What are the pushing factors why people would go there and stay there? Ignorance, yes. Miseducation, yes. Merong element of desperation, poverty. May nagtatago nandun kasi may mga warrant of arrest. May nandun kasi Attorney, ha? napuno sa Attorney, utang. attorney, mga teachers yung iba. Mga kuwan yun. That's why, licensed, kuwan yun. Yes. Licensed teachers, At ito, mga police ito, na puro ito mga NAPOLCOM at civil service eligibles. So, yun lang, nagbatin lang ako. Please continue. Totoo yun. At saka tinatanong yun sa media sa amin, what pushes them? Bakit nandun sila? At saka bakit nananatili silang nandun? So, nung tinignan namin, anecdotal, kasi hindi naman thorough yung statistics namin, may mga iba talaga doon na walang mapuntahan, no? Na napuno na sa utang. May mga ilang teachers na punong-puno na sa utang. And then, based yung culture nila of strong helping each other, yung bayanihan. Kung nandun ka, anyway, each member is helping another member. Pero why they would stay there, even though with this reality, ang isang factor doon is, wala na silang babalikan kasi binenta na nila. Second, paninindigan na lang nila. Kasi nandito na kami eh. We will stand by it. So that's why we recommended reintegration, rehabilitation, alternative livelihood, so that these people could be reintegrated back to the community. Pero, ang sa amin talaga na nakita namin na maganda, because palaging talo sa case eh. May vowsy kami, talo. May adultery, talo. Ganyan. So, I think the Senate, legislators, would have to craft a law or a policy that would answer cult. Because this is rampant in Mindanao and other parts of the country. Kasi kung titingnan mo, hodgepodge lang yung batas natin eh. So, one act may not be connected. Sa simulang-simula, nung nag-opening remarks si Senator, sabi mo, it's well-defined, it falls under a cult. And yet, yun yung common term for cult. But it has never been defined under Philippine laws kung ano yung cult natin. And kasi wala nga tayong batas nun, so difficult to define. Common knowledge lang natin na yun yung definition sa cult. Now, the Cebu for Human Rights, we will be submitting a position paper, but our recommendation is really to come up with a more comprehensive law on this matter to answer, kasi hindi kaya. At saka nakikita namin, this Senate investigation really put into light the problem. Kasi nung nandun sa Socorro, yun, tinutulungan ng NBI, correct. Talagang tinutulungan. Yung CHR doon, yung region nyo, yun, meron. Ito, meron. Pero hindi buo. At saka yung sa DepEd, yun, tumutulong. But with this platform and with this venue, you're really able to bring the problem about cult and cultism all over the Philippines.
Kaya nga siguro patok na patok kasi maraming nagkaka-interest dito. Thank you very much. Thank you, Attorney. Thank you for your sharing us that Your information. If I may. Magbigyan ko lang muna sandali, Senator Risa, si Attorney. Attorney, you have the floor. Your Go ahead. Honor, may I debunk the facts that what Attorney Lapitan said? Because she said that the reason why I'm stating the ordinance here, the proceedings in the Sangguniang Panlalawigan, because all of these forced marriages, the amassing of high-powered firearms, the creation of drug shabu laboratories inside the city of Kapihan were all raised in Sangguniang Panlalawigan. They were given a lot of time to sustain the constitutionality of the ordinance. However, until now, they did not present any report from any agency, PNP, DILG, or CHR at that moment. That's why it was said to be speculative and baseless. Second, she said that that they filed an involuntary commitment and it was not responded. However, Your Honor, they only filed the involuntary commitment petition after 2 months after gaining custody over the children. They filed the involuntary commitment after we filed the writ of habeas corpus. That's why it was a belated action, because normally you would file an involuntary commitment if you would want to get the custody of a child. However, they already had the custody of the child. Kaya nga, aminado na nga si Attorney at saka si Mayor na talo talaga sila sa kaso nyo. Dahil Yes. nakuha nyo balik yung bata eh. Kahit na gaano kaganda ng intention ni Mayor na i-hold yung bata para, yun nga, ang bata na nga lumayas eh. Ang bata na nga ang umayaw, pumunta sa kanila, na-rescue nila. Ngayon, because of due process, ginamit ang lahat ng legal processes, lumabas talaga sa korte, which is desisyon ng korte na ibalik sa parents yan dahil under the law, dapat ang parents talaga mag-custody ng bata, hindi yung mayor, hindi yung DSWD. So, yun nga, talo nga sila talaga. Talo sila, under the law. Yes. Talo. So, The reason accepted why- na yan. Kahit anong intention nila, talo talaga. So, Mr. Chair. what are you trying to establish, Attorney? The reason why I'm raising this, Your Honor, is because she said that they filed the involuntary commitment first and it was not entertained by the court. However, upon summons, upon records would speak that they only filed 2 months after gaining custody of the children. That's why I would set the Kaya nga, record straight. talo nga talaga sila dahil they're always two steps behind you. Talo sila. Mr. Chair, Yeah, go ahead, Senator Risa. ang maganda lang po, Mr. Chair, and may I please also share my differing opinion with attorney. Actually, may laban pa po yung mga bata dahil dinidinig po, iniimbestiga ng Senado. Yung mga gustong i-champion yung rights of the children, yung best interest of the child, bagamat sa mga prior processes, maaring hindi nabigyang daan yung kanilang hinihiling, pero dahil mga sa naunang ginawa ng NBI, naunang ginawa ng DOJ IACAT, naunang ginawa ng PNP, naunang ginawa ni na Mayor at ng MSWDO, nakarating sa amin dito sa Senado. And ibig sabihin, hindi na-uphold. And in fact, I would state it more strongly, nalalabag ang best interest of the child, nalalabag ang karapatan ng bata sa kasalukuyang sitwasyong kinasasadlakan nila sa Kapihan, sa kamay ng SBSI. And one of the, dagang salamat kay Attorney Lepitan, we conduct these investigations in aid of legislation also. So kung meron po kayong ipapanukala na mas sumasaklaw na batas, we would be very interested to study that. At isa po sa mga aspetong binanggit nyo, yung rehabilitation. Actually, yun yung isang pending important matter ko sa DSWD. Kapag finally nga napatunayan na victim survivors ng human trafficking, for one, itong mga witnesses natin, kung merong program for rehabilitation and reintegration ng DSWD na maaasahang matanggap ng mga bata, ng kanilang mga pamilya. And in fact, yung ating mga
child victim survivors nananawagan sa mga kababata nila na nandun pa sa kapihan na bumaba na rin, tumakas din. Kasi daw walang kinabukasan sila doon. Simula lang dun sa hindi sila pinapayagang makapag-aral. So I just want to, in this way, also express support for our committees and our chair, and speaking as his co-chair, na hindi pa tapos ang laban, may laban ng mga bata. Dahil nakarating sa amin yung kanilang mismong personal na testimonya. Mr. Salamat Chair. tayo, Mr. Chair. If Yes. I may add, Mr. Chair. Yes, go ahead, Dr. Torre. Sa dami-dami kasing tumakas na doon, katatakot silang magsalita. Ito yung mga bata na matatapang, ito yung mga witnesses na matatapang. Kasi ang dami na kasing nagsasabi na ganitong nangyari sa kanila. Kasi imagine mga more than 1,000 na siguro yung bumaba. Pero ayaw nilang magsalita. Natatakot talaga sila. May tukhang balikan sila, and then the black van na sinasabi, van na sinasabi na puntahan sila. So, yung takot na balikan. So, ito yung sad thing na nangyayari sa kanila. Kasi, meron pang mas malala sa tingin ko na dinaanan. Meron pang talagang rape na nire-rape na tumatakas doon. Pero ayaw magsalita. Pinuntahan namin pero ayaw talaga kasi natatakot. Now, with the culture of fear, sana may tutulong na, ma-uplift yung ano nila na yung courage nila na magsalita. Ang dami kasi. And then psychologists or mga specialists na tutulong sa kanila kasi sa dinami-dami nila sa mga pinagdaanan nila doon sa taas. Sa tingin ko kinakailangan ng interventions. Now yung sa pagkuha sa mga bata, gusto talagang lang kunin yung mga bata lahat. For purposes of recantation, may nag-recant na eh. Dalawa sa kanila nag-recant na. So, kung hayaan nating maibigay yung mga bata, our cases will be weakened, I think. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. I think, Colonel Laude, meron kang Women's and Children's Desk, di ba? Yes, for honor. Tutukan nyo itong problema na ito doon. Ha? Yung provincial WCD mo, pabiyahin mo, papuntahin mo doon sa Socorro para alalayan yung local government doon sa yung maintenance ng mga bata. Yes, sir. Yes, sir. Kasi kung pabayaan natin ito, hanggang hearing tayo dito, mamaya pag-uwian doon, takot pa rin yung mga bata. Kailangan i-assure natin sila na hindi sila dapat matatakot at they should have peace of mind. Kasi mga bata pa ito eh. Pwede mong tutukan, dali mo doon yung mga kuan mo, Women's and Children's Desk mo para magtumulong doon. Yes, sir. As of now, sir, I have instructed also my provincial WCPD, sir, and my provincial investigation development detective unit, sir, to conduct investigation, further investigation. Hindi lang investigation, kundi yung psychosocial intervention na pwede niyong gawin in coordination with DSWD para kawawaan. Marami daw. 1,000 plus na daw itong mga bata na naglayasan doon. Tapos ngayon, andyan, still living in fear. Baka pick upin ng black na van. Totoo ba ito, Mr. Galarida? Na pinipick up niyo yung mga bata doon ng black na van? Ay babalik sa kapihan. Wala naman po kaming black band. Wala kayong black band. Wala po. Sino may-ari ng black band? Saan yan? O urban legend lang yan? Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Nasa testimonyo po yan kanina ni Sir Jeng, yung tungkol sa black van. Mr. Chair, yung DOJ will correct me if I'm wrong, but sa knowledge ko po, dahil naibalik na nga yung isang batang tumakas sa bisa ng habeas corpus case na pinafile ng Socorro Bayanihan Services, ay nabalitaan ko po, and correct me if I'm wrong, na tututol po ang DOJ dun sa ibang mga cases of habeas corpus dahil mukhang
continuing crime po ito ng human trafficking at iba pa. In fact, Mr. Chair, it seems to me, as author of the expanded Anti-Trafficking in Persons Act, that victims of trafficking shall immediately be placed under protective custody of DSWD. Kaya naisip ko lang po, dahil kanina sinabi po ni Asek Dumlao na mahaba pa ang kailangang panahon for their debriefing, hindi po ba tama, Mr. Chair, na the state, in the exercise of its parens patri powers and in compliance with Section 7K of RA 9208 as amended, take protective custody of the two minors and their parents if they wish in the hands of SBSI. So, maaari ko bang hilingin, Mr. Chair, na mag-weigh in dito sa aking tanong, ang IACAT at DOJ or DSWD? Yes, thank you. Yes, you may answer. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator. We confirm that the Department of Justice, as chairperson of the IACAT, confirms that we have this provision under the expanded anti-trafficking law, which allows the state to take protective custody of trafficking victims when it is warranted. And it would appear, Your Honor, that under these circumstances that it's warranted, because we've heard the testimonies of many children, many victims who attest to the occurrence of a variety of acts such as forced marriage, forced labor, and then we also know of the pending investigation of the CHR on top of the pending investigation right now before DOJ for, among others, human trafficking. And then some of the respondents themselves, some of the leaders of Bayanihan have already been cited in contempt by the Senate for lying, no, Your Honor. So it would appear that the state does have sufficient ground to take protective custody of any other victims that are present right now that the state doesn't have custody of. Our concern lang, Your Honor, is that the court has already spoken insofar as the authority of the local social welfare and development office to maintain custody of the children. But that doesn't preclude the national DSWD from taking custody of the children, and as well as the parents, if the parents do want to surrender or to be under the custody of the DSWD. Thank you for that opinion, Yusik T. I will go, puntahan kita. Human rights, your opinion on this? We subscribe to the manifestation of the good USEC, Your Honor. Thank you. DSWD, your opinion? Mr. Chair, we would just like to manifest that if it is a decision of this honorable committee, then the DSWD is prepared naman po to take protective custody of these children and of course their parents. Before this committee will roll on the quasi motion of Senator Riza, we will hear the mother. Ikaw yung inahan nung dalawa nandyan? Nung isa po, Mr. Ha? Nung isa pong bata. Sige, go ahead. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya nung nasa kapihan na kami. Nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ang mga bata dahil sa COVID. So pinaaral ko siya through modules, 2 years. Then nung nag-face-to-face na, pinaaral ko siya, pinapunta ko siya sa nanay ko dun sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair, pinaaral ko po sila. Yun po, matagal na po silang, nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase. Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung
binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi po yung mga anak ko po pinaaral ko po talaga. Hindi po yung totoo na hindi na may pinaaral. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko yung kinuha nila. At yung yung pangalawa ko grade 8. May tattoo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po pinababa para mag-aral doon sa ibaba. Kasi yung wala po kasi high school na po kasi. Malayo po doon sa amin, sa Kapihan yung high school. Risky naman po yung daan. Malayo po ko 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So pinababa ko sila para mag-aral. Dalawa po sila, sir. Grade 8 at saka grade 10. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae, tinawagan daw siya. Anong grade yun? Grade 10 na ngayon. Grade 10? Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Nung po, pagkakuha na po sa bata, in-interviews daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae. Kasamahan po namin yan sa Kapihan. Pinupuntahan din, kasi yung bahay ng nanay ko at yung inuupahan niyang bahay, magkatabi. Kaya po, palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa'yo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din yung pagkakuha na po yung bata yung in-interview, hindi na po nakauwi, sir. Hindi na po nakauwi yung bata. Yun nga, nung lumapit ako kay Mayor, pumunta kami sa opisina ni Mayor talaga. Hinadyo ko doon, minisa, sir. Naiuli na siya kang bata kay di nakatarong yung eskwela. Bis kay maoy akong punto nga. Akong ipa eskwela subos kaya arong dili mauntang agisang eskwela. Ilang gikuha. Dili nila ihatag kaya gilang ingon. Ang bata ko nung pagabot og 7 pataas, pwede na po numupili o asa. Nagkaroon nagbada kay dito mas ilang kustudiya daw ako kay mangnugion sa giuon sa ilang ipang istorya. Ang bata doon, dili na mo mudoon. Mahadlok siya na mo magkakita. Natingaan ako kay dili nagbata na mo mudoon bisang galing pagtapan pa. Matingaan ako kay mahadlok siya na mo magtapan. Pilay edad? Anong edad ng grade 10? 16. 16? Tapos, ayaw sumama sa'yo, ayaw lumapit sa'yo. O, nung kalaunan, nung nakuha na namin siya sa habeas corpus, sinabi niya na, Nay, giingnan ko nila itong pagkuha na to sa katong judge sa dapat to sa RM, sa katong pag-hearing na mo sa habeas corpus nga. Imo ko sa nginudan na nga, dili ka mo ba nila? Sakit sa akong kasi nga mismo ang bata, di na umuban. Ilang gituluan nagtatangaran makontra mi. Is this true, attorney? Kung bininwas niyo daw ang bata na huwag sumama sa mother? Mr. Chair. Yeah, go ahead. I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila. Kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tatanungin namin kung anong nangyari. Ayaw talagang magsabi. So itong April lang this year, na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila. Yung si Randolph Dison Balbarino, andito siya. Kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media
na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency si Randolph. Sabi niya, ay, ang sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph Olney and Jackie, marami nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun na nga, parang yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials, headed by the mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin konti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend at saka they were crying. Yung mga nangyari sa kanila. Ilan sila? Marami, mga almost more than 30, almost. Paano sila nagka-gather? Were they invited by you? Were they collected? Sinabihan lang or namin sila. voluntaryo sila pumunta? What? Voluntaryo. Sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon, sabihin nyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak, pumunta doon, nag-attend. So hindi nyo pinuck up? According to the mother, kinuha ninyo, dinala doon? Hindi, nag-attend sila doon at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yun nga. At sa kasabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo. Sinabihan na yung MSWDO na sige, itemporary na muna natin pag-custody yung mga bata. Kasi takot na takot yung mga bata na because of that revelation, pipick upin sila. Pick upin yung private armies nila. So yun. After that, nag-request si Mayor, after that meeting, nag-request si Mayor ng 4 investigative assistants doon sa NBI, director, nag-letter. Then sinabi ng director natin, pumunta yung mga NBI agent May 4. Pumunta din yung anak niya. Nagbigay din ng testimony na ganun ang nangyari sa kanila, yung mga forced labor, mga ganun. And then, hindi pa muna isinama yung kanyang anak kasi sabi nga niya, andun sa kanyang mother nakatira yung kanyang anak. Pero on May 6, Mr. Chair, tumawag sa akin yung mga kasamahan nila doon na punta ka dito kasi andito yung tiyahin ng kanyang anak, yung kanyang kapatid, younger sister, gustong kunin forcibly yung kanyang anak doon kasi pumunta. Sinong gusto kumuha? Sinong gusto kumuha? Yung younger sister niya. Younger sister? Yeah, kasi yung kanyang anak umiiyak, pumunta doon sa mga bata din andun sa safe house. Sinabi na forcibly, sinabi niya kanyang tiyahin na i-recant daw, babawiin yung testimony ng anak niya doon sa NBI. Yun ang gusto nila. At sige, pumunta ako doon. Iyak na iyak yung kanyang anak. Meron na kaming video. Sabi namin sa kanya, kung gusto mong bumalik doon, walang problema, balik ka. Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik. Sabi naman, bakit naman? Kasi mahirap ang buhay. Recorded yan? May video yan? Yeah, may video yan. Pwede namin i-play dito ngayon. I-play natin. Sige, patuloy Ibigay sa secretary. Sige, continue. Ibigay. Continue. Yeah. After that, Mr. Chair, kasi pumunta yung kanyang mother, ito yung pinaka-thrilling, Mr. Chair. Huwag daw, kasi minor na yung bata. Kasi makikita yung bata. Opo, sir, minor po kasi yun, sir. Huwag muna kasi makikita. Sige, Wag ipatuloy ko na lang muna. Patuloy ko na lang muna. Sige.
umuwi na kami. Kasi pumunta yung nung nakarating na ako doon, bumalik yung kanyang younger sister, dala na yung pulis. Kasi gusto nang tiyahin yung bata na kunin talaga yung bata through the police. Ang pulis naman tinanong yung bata, ganun pa rin, iyak ang bata na hindi talaga siya bumalik. So andun, umuwi na kami kasi ayaw ng bata. Tumawag na naman yung kasama nila, sir, pumunta ka dito kasi andito yung grandmother, yung nanay na niya. Kasi forcibly, kinaladkad yung bata palabas sa safe house. At saka yung bata, pagdating doon sa labas, tumakbo at the darkest hour of the night. So yun na nga, buong pwersa ng PNP, hinanap siya kasi baka tumalon sa dagat kasi very dark yun. Tumalon sa dagat, baka tumalon. At saka, maraming naghanap. Kami kinakabahan na baka ano nang nangyari. Andun, mga ilang oras, nakabalik na, yung bata pala, nakatago doon sa isang malaking punuan in front of the Balangay Hotel. Makikita sila ng bata pero talagang nagtago siya. Ang pulis, nagkaroon siya ng ideya na nag-flashlight siya dito para makita ang mukha ng pulis na pulisya. So lumabas yung bata. So nung nakita namin yung bata, sabi, anong nangyari? Bakit kayo pumiglas? Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik doon. Kaya nga, sinabi ni Mayor, sige, isama na natin ito. Sinabihan ng MSWDO, isama na lang ito sa mga bata kasi ayaw na niyang bumalik doon. April 11. Yun na nga ang May 11. May 6 yung sinabi kong forcibly kinuha ng grandparent. May 11, ito na yung sinabi niya na pumunta sila sa opisina ni Mayor kasama yung kanyang grandmother, ay yung mother niya, grandmother ng bata. Andun ang kami, MSWDO, andun yung police. Tinanong talaga, kasi gusto nilang kunin ang bata. Sabi nila, sa ayaw ninyo, sa gusto, kunin namin ang bata. Sabi niya, ano ba? Serbihan anak niya, ano ba? Sa akin ba raw, kay Mr. Sanko kakampi, or sa amin na parents mo? Sabi ko sa kanya, hindi naman tamang tanong yan. Ang itanong sa bata, kung ipatuloy ba niya yung kanyang testimony. At sabi ni Mayor, sige, ma'am, tanungin mo uli yung bata. Sabi niya, sige, ituloy mo ba yung testimony mo? Sabi ng bata, ituloy ko. Tinanong namin, bakit ituloy mo? Kasi gusto ko na sa pagtestimonya ko, bababa na yung aking mga parents doon sa kapihan para magkasama kami dito sa Kabayanan. So yun ang nangyari. After that, nag-file sila ng petition for the issuance of habeas corpus. Ayun na nga, pinaburan ng korte. Pero hindi talaga totoo na kinuha yung bata. Yung bata talaga ang nagboluntaryo, napunta doon, at saka yung traumatic experience na nagpumiglas at hinahanap ng mga pulis. Yun ang totoong nangyari, Mr. Sir. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Ma'am, nung nagsasalita po si Mr. Sanko, pagdating dun sa parte na sinabi nung anak niyo na ang gusto niyang mangyari kaya siya magpapatuloy, ay pati kayong mga magulang niya ay bumaba na at magsama kayo sa baba. Nakita ko po kayong tumatango. So, alam niyo po ba yon? At sumasang-ayan po ba kayo dun sa anak niyo? Yun po yung sinabi talaga ng anak ko nung panahong yun po talaga, ma'am. Totoo po yung sinabi ni Mr. Idelito Sanko. Yung sa akin lang po, ma'am, yung kinagugulat ko lang po talaga. Bakit ayaw na po? Kung gusto po ng bata bumaba kami, no? Ganito yun. Pag gusto ng bata, anak ko na bumaba kami, bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Yun ang tanong ko. Bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Kahit sa tatay ko nga ayaw niyang lumapit. Yun ang tanong ko talaga. Tanungin mo sarili mo. Sige nga. Yung sinabi, bakit ayaw nyo lumapit? Yung sabi ko, bakit ngaman na ngadili naman ka na mo? Walang iba makakasagot niyan. You, being the mother, you answered your own question. Yes, Bakit sir. ayaw ng anak mo sa'yo? Sige nga. Nung nagtanong po ako, sir, nung sabi niya,
Kasi nga, meron daw silang pinangako sa kanya. Gusto niya daw kasi magkaroon ng bagong cellphone. Kasi yung cellphone niya, na binigay ko kasi hindi po pwedeng lagyan ng SIM kasi sira po yung lalagyan ng SIM. Po talaga yung... Mr. Chair, quick follow-up lang. Ma'am, sorry. Contradictory po yung kasasabi nyo lang ngayon sa sinabi nyo kanina. Kanina po, sumang-ayon kayo at sinabi nyo sa sarili nyong bibig at labi na naniniwala kayo sa sinabi ng anak nyo na kaya niya ginagawa niya ay dahil gusto niyang bumabaring kayo nung asawa nyo at magsama kayong lahat na pamilya rito. Ngayon lang sabi nyo dahil sa cellphone. Baliktad po yun. Hindi po ma'am, yung sinabi po yan talaga ng anak ko, doon po talaga nung pagkakaharap po namin sa opisina ni Mayor. Sinabi po talaga yun ng anak ko. Yun po talaga. Totoo po sinabi yun talaga ng anak ko. Nung kalaunan, nung nakuha namin siya, tinanong ko siya, bakit sinabi mo yun? Yung sabi niya kasi, Nay, pinangakuhan kasi kami, bibigyan kami ng cellphone. Kaya gusto ko talagang tumistigo kasi gusto ko magkaroon ng cellphone. Mr. Chair, dagdag lang na follow-up, sorry. Kahit pagbalik na lang po ni Miss Lovely, dahil binanggit din po ni Ma'am si Miss Lovely, so itanong ko rin po, ano yung totoo? Tulad nung tanong natin kay Mr. Sam. Cellphone. Mr. Chair. Pinarilisan nyo ng cellphone? Hindi po totoo, sir. Bakit namin kami mag-offer ng cellphone? So, sino nag-imbento ng istorya ng cellphone? Sila. Kasi yung anak naman nila, niya, ang nagboluntaryo na mag-testify. Sinabihan pa nga namin, kung talagang gusto mong sumama sa parents mo, wala talagang problema ang LGU. Ayaw talaga niyang babalik. So bakit sabihin cellphone? Wala talagang... Sige. Alam mo, Mrs. Pebelen Cobilianis? Yes po, sir. Ako magprangkahan lang tayo dito. Ako'y between kahit sino man, kahit sino, walang iba para sa akin, walang iba dapat mag-alaga ng kanyang anak kundi yung mother. Yun nga po. Kaya ang puso ko na sa iyo being a mother, ha? Pero naman sana ako makiusap lang rin ako sa iyo na magsabi tayo na totoo dito, ha? Huwag tayo mag-imbento ng istorya dahil ang puso ko talaga na sa iyo being the mother. Kahit saan kayo pupunta, magsama kayo sa anak mo, wala akong problema dyan kasi anak mo yan. Pero magsabi lang tayo ng totoo para magandang resulta ng investigasyon natin dito, ha? Yun po talaga, hindi naman po ako nagsabi nun, so anak ko naman po yung nagsabi. Siya nagsabi? Oo. Yun sabi niya. Kasi, hindi ko naman po, mahal na mahal ko po talaga yung anak ko. Sino pa po naman yung inang gustong ipapwersa yung anak mo? Sino pa po naman po yung inang gustong saktan ng anak mo? Wala naman po sigurong inang gustong manakit sa kanyang anak. Bakit ma'am, meron po bang nagpapwersa sa anak nyo or meron po bang nananakit sa anak nyo? Yung sabi po kasi ni sir, pinipwersa daw yung sa nanay ko. Yung nanay ko, mahal na mahal po yung mga anak ko. Sige po ma'am. Pero Mr. Chair, follow up din lang kay ma'am. Miss Lovely, binanggit ang pangalan nyo kanina. So ano ba yung totoong pangyayari mula sa perspektiba nyo? Ay, hindi po yung totoo na binalik-balikan ko yung anak niya. Kasi po nung nalaman ko po na yung nangyari sa kasama namin ni Randolph po, Balbarino at ni Ate Jackie na yung spouse na ay ipinaris ni Senyor Aguila. Doon ko po na-realize sarili ko na ilan pa pong pamilya ang mawawasak. Kasi based in my experience po, Senator, yung nakakatandang kapatid ko po ikinasal forcefully doon ni Senyor Aguila at ginawa niyang staff ng Agnos. Kaya yun po yung parang naging trigger sa akin. Ayaw ko nung maulit. Ayaw ko nang may ibang anak na naman ang makakaranas. Kasi yung dalawang anak ng nakakatandang kapatid ko, 9 years old, iniwan niya doon sa Socorro, sa Patag po. Lumaki silang walang ama. Nung bumaaba ako, tinanong nila, bakit hindi mo tita dinala yung ama namin? Hindi na namin siya nakita. So, hindi po yung totoo. Nag-usap kami ng mother niya about sa pagpatawag ng mga witness na galing sa kapihan ng LGU. Sabi ko, a-attend ako ngayong April 19. Sabi niya sa akin, anong meeting? Pinapatawag yung galing dun sa kapihan, kung sino lang yung gusto pumunta. Sabi niya, galing din ako sa kapihan. Na-shock pa nga ako kasi hindi ko siya talaga
na nandun siya, pumunta siya dun kasi mataba na yung buhok niya. Sabi ko, doon ka pala galing sa kapihan, ilang taon ka nun? Hindi lang ako umabot ng taon. Yung ko, kisabi mo bata dito, nangutan ko, sino yung anak mo? Si Fibilin daw, may apo siyang bumaba, tumakas dalawa. Lovely. Mr. Mamerto. If I may, Mr. Chair. Sandali lang ha. I would like to inform you that we are after your welfare. If you feel dizzy, you feel your health is failing, huwag ka mag-hesitate na sabihan yung Sergeant at Arms, yung USA, na pumunta ka sa clinic. O, gusto mo na pumunta clinic ngayon? Yes, before I pass out, sir, Your Honor, please allow me to say something. Sige, go ahead. I'd like to thank the Committee on Public Order of the Senate for calling us here to ventilate the issues being charged against us. Actually, I was not initially I was not inclined to come because as I said, I am already 82 years old, and then I am suffering from several maintenance, several illness. Meron pa akong BP for the last 40 years. Hypertension, mayroon din akong kidney trouble. At lalo na po, maski ngayon, Mr. Chair, hindi ko kayo mabisto kasi may katarak ako. I'm scheduled for operation next month. Pero pinilit ko magpunta rito para po as compliance ng order ng Senado. Pero ang masabi ko lang po, actually, I am deeply frustrated and hurt on really what happened because I did not expect that those allegations will come out when in fact we were just doing the best for our children, especially on cultural development. Kaya po kung sakali po kung ano man po ang mangyari sa akin po, ang masabi ko lamang po, thank you very much for this opportunity. But I will always pray that I will begin enough time so that I can continue defending my honor, my integrity of my family and the whole association. I know my end is near, but I still pray that God will give me a longer life to prove to all and sundry that what we were doing were for the good of everybody. Doon lang po sa amin na makita ninyo ang tunay na bayanihan as a way of life. Doon lang po kami nagbibigayan for the last many years. That's why we instituted many programs. But contrary what they have been saying, we are just very sorry, Mr. Chair and honorable members of this body, that during the deliberation, parang sila lang po ang pinakinggan. Marami kaming gustong magsalita. And then, and most of all is, wala kaming pira na pagpunta rito. Nag-uutang po kami. Ang mga abogado namin, sila lang I would like sa kanila. to respond right away na sinabi mo, sila lang pinapasalita namin. You're given enough time. At sabi ko pa nga, kanina pa, sinasabi ko sa iyo, I will give you all the time. After, alam nga naman mauna ang depensa bago ang allegations. Una natin pakinggan yung allegation bago yung depensa ninyo, di ba? Kaya nga, yes po. I feel na kailangan mong sumagot kaagad, pinuputol ko yung pinapasagot kaagad ko kayo, yung side niyo, tinatanong ko kayo. Lastly po. We will give you all the time, huwag ka mag-alala. And if you say that you are doubly frustrated because of these allegations, kami din, membro ng committee, we are tenfold frustrated by these allegations. Bakit ito nangyayari? Kung mayroon tayong kasabihan na kung if there's smoke, there's fire. Di ba? Hindi ba natin sinasabi na inibinto yung fire? Merong smoke. So, nag-imbestiga kami ngayon dito. Kung frustrated ka, frustrated rin kami. Pareho tayo frustrated. But nevertheless, we admire your respect and courtesy to the Senate na pumunta ka dito. Otherwise,
magkahamunan tayo dito, paisyuhan ko kayo na sa pila kung hindi kayo pumunta at talagang pupuntahan namin kayo doon para arestuhin kung ayaw nyo pumunta dito sa investigasyon na ito. So, salamat at Thank you po. pinaunlakan ninyo yung aming imbitasyon. Maraming salamat. Thank you po. Ang hiling po naman namin kung pwede po matapos kayo kasi kung extend pa ito, ano pang mga schedule, paano kami makabalik po? Sige lang. Right now, your status is the four of you are cited in contempt and the chairman has already ruled your citing in contempt, so you have to remain under the physical custody of the office of the Sergeant at Arms of the Senate. And the committee will rule depending on the result of the next hearing. You are being cited in contempt. Kaya po, ang ipasabi ko lamang po na I hope the chair will consider my physical condition because actually I have even very selective of my food and ang problema namin kung tatagal pa dito, paano kami makabalik? Wala kaming pera, lahat po kami ay mga civilian. Yep. I will consider. Relax ka lang dyan. Salamat po. I will consider. Pag-usapan namin yan. Meantime, punta ka muna sa clinic para ma-check up ka. Senator Risa, you want to continue with Lovely? Meron ka pa bang idadagdag, Lovely, sa nangyari Yun sa pong- pagitan nyo nung anak ni Miss Cobillanes at yung iba pang mga Apo, bata? yung pong lula nung bata po, nanay ni Evelyn Cobillan, yung nagsabi sa akin na yung dalawang apo niya is nakatakas na at nakapag-enroll na sa high school po. Pinag-aral niya, hindi ng nanay. Siya yung nagtustos ng dalawang apo niya. Yun yung sabi ng lula. Tapos sabi ko, sinong apo to? Hindi ko po kasi yan kilala yung anak niya, personally. Yes po. At doon nakita ko yung bata, nalaman ko na classmate yun ng kapatid ko. Classmate pala yun ng kapatid kong babae na andun ikinasal ni Senyor Aguila sa kapihan. Doon ko nalaman at nakita, ikaw yung classmate ng kapatid ko. Sabi niya, ate, ilang taon ka doon noon sa kapihan? Bago lang akong bumaba ate. Sinabi ko sa kanya, willing ka bang magsalita doon sa conference na ginagawa ng LGU Task Force? Sabi niya, oo ate, tawagan mo lang ako kapag magsisimula na. Kaya nung simula na yung investigation, nung pagpatawag sa amin ng LGU, tinawagan ko. Kung willing kang pumunta dito, kung ayaw mo, huwag kang pumunta. Pero nung simula na po yung conference po, pagtatanong ng LGU, mga hapon na yun, dumating siya. Yun sabi ko, willing talaga to kasi dumating. Tapos nung pumunta yung NBI May 4, hindi ko talaga siya tinawagan. Siya yung mismo kumontak nila Jane kung nasaan na sila kasi pupunta siya at magwi-witness siya. Yun po. Once ko lang po siyang nakausap. Yun ang totoo. At nung pumunta siya nung May 6, na humiyak siya, nandun po ako doon kasi in custody na po kami ng LGU kasi humingi po kami tulong ng LGU kasi ako po, wala po kaming bahay, sir, na kasi hinaharas na ako ng pamilya ni Evelyn. Pinupukpok yung dingding, pinagsasalitaan kami ng masama kasi pinilit ko daw yung apo niya, hindi na makikinig sa kanya. Yung mga anak ko natatakot po, ayaw nang lumabas ng bahay kasi hinaharas po kami ng pamilya nila. So, ayun po, humingi ako ng tulong sa LGU na ayaw ko nang maging kapitbahay yung ina niya kasi ako yung inaaway. Hindi ko naman pinipilit yung anak niya na tumistigo. Ang reason pala po, nung pumunta na ako dun ng safe house, sabi ng apo niya, nung bata, na pinapagalitan siya ng lula niya kasi gusto daw ng lulo niya na i-recount yung witness niya, yung affidavit niya kasi nagalit yung mama niya nung malaman na kasali siya sa mga witness. Yun po ang nangyari, Senator. Kaya yung lula niya, yung tita niya, kapatid ni Evelyn, pumunta ng safe house. Kinuha si Dana, inasak po talaga kami kasi nung unang katok niya, sabi niya, nasan si Dana? Sabi ko, nasa taas. Hindi naman siya galit. Tapos sinabihan ko yung kasama namin na, pababain si Dana, nandito yung tita niya, kakausapin na siya. Tapos
bumaba siya. Pag open pa lang po ng door, sinampal siya ng tita niya. May video po kami. Umiyak yung bata, tapos ilang hakbang po paatras sa tita niya kasi natakot na yung bata. Doon yung bata umiyak at hindi na sumama kasi natatakot siyang saktan kapag hindi niya i-recount yung witness niya, yung affidavit niya sa NBI. Yun pong totoong nangyari po, attorney. Senator, sorry po. Okay, salamat kayo, Miss Lovely. Sa mga parents nandito ngayon, ha? Mahalin ninyo mga anak ninyo. Ha? Alagaan yung mga anak ninyo. Bigyan nyo ng magandang kinabukasan. Paaralin ninyo. Diba? Hindi naman po yung anak namin investment, sir. Lahat tayong parents, yan ang pangarap natin. Mabigyan ng magandang buhay ang ating mga anak. Totoo. Lalong-lalo na tayo, pareho tayong galing sa mahirap. Ako, ayaw na ayaw ko makaranas yung mga anak ko ng dinaanan ko, dinaranasan ko, nahirap sa buhay. Kaya sana tayo, mahalin natin mga anak natin. Senator Risa? Sir, Yes. yung sinabi po ni Miss Lovely, may affidavit na po yung nanay ko nasa namin legal counsel. Tsaka kung hindi nyo po itatanong, magkakilala po talaga kami kasi relatives po yung nanay ko at yung nanay niya. Sang ko yung middle name ng nanay ko, sang ko din po yung nanay niya. All in the family. Maliit na lugar lang naman yan, Socorro. Di ba? Yeah. Okay. Senator Risa. Ba't po kayo naiiyak, Ma'am Cubillanes? Masakit po kasi ngayon. Kami pong taga-isla ng harap-harapan ngayon. Nung dating meeting ng organisasyon namin kasi nung nagsimula po talaga yung Socorro, buo po yung bayanihan. Masakit lang po talaga isipin na kahit siya kamag-anak ko, malayong kamag-anak nga lang, yung si Mayor, Sir Titing Sangko, si Sir Atty. Dan, kami po ngayon ang harapat. Kaya nga po, Mr. Yun po Chair. talagang masakit po talaga. Opo, naintindihan ko po yon. Siguro, napakaraming issue ang lumabas ngayong maghapon so far and baka matagal pa bago ma-resolve. Pero siguro kung umabot sa ganito, palagay ko lang ay dahil din yung pinaka-vulnerable, pinaka-precious na mga miyembro ng sa kapihan sa SBSI ang nasaktan, yung mga bata. Palagay ko walang komunidad na pwedeng hindi mahati o hindi mag-away-away kapag yung mga bata na ang hindi na po proteksyonan. So baka sa kanila rin po yung simula nung yung pagtigil ng pag-iyak ng lahat kung gawin natin yung tama alang-alang sa kanila. Iwan ko na lang dun po sa inyo, Ms. Cubillanes. And Mr. Chair, yung pending ko na lang sa DSWD, ma'am, nandun po kasi kayo sa social prep kanina. Yung huling follow-up question ko na lang kung kapag po napatunayan ng victim survivors of human trafficking, yung mga bata, at pati mga magulang nila, meron po ba silang maaasahang rehabilitation at reintegration programs mula po sa DSWD? You may answer? Yes, Mr. Chair, Madam Senator, tama po, may provide na assistance ang DSWD under our rehabilitation program. Kabilang po dyan, of course, yung isinasagawa natin na psychosocial interventions, educational assistance, and other interventions that may be appropriate based on the conduct of the case management by our social workers. Salamat po, Asek Dumlao. Mr. Chair, may input din po mula sa Municipal DSWD ng Socorro. Yes, go ahead, DSWD, Socorro. Yes. Opo. Salamat. You have the floor. Magandang hapon po, Senator Hontiveros and Senator De La Rosa. Ako po si Chensen Dizon, the Local Social Welfare and Development of Socorro, Surigao del Norte. I would like to clarify po doon sa unang bata po na nabalik nang dahil po sa habeas corpus.
ang atin pong opisina, nag-file po tayo ng involuntary commitment. Hindi naman po 2 buwan bago natin tinake custody yung bata. Siguro, maybe, initially kasi may 2 bata tayong kinustody noong April 26. Tapos, yung 4 na babae noong May 4. Tapos, na-file po natin yung voluntary petition for involuntary commitment noong May 30 po. So, bago po natin pinile yung petition for IC, base po yun sa, nung na-finalize na po yung final na kaso ng NBI po, nung investigation nila sa mga witnesses po sa Socorro. So, yun, nung may order ang korte na, kasi nag-file nung sa kabila ng habeas corpus na ang respondent, yung task force namin, yung spokesperson, saka yung sila Lovely, nagpunta ako sa korte to assist the child. Kasi po nasa custody na po ng LSWDO, yung bata. So no, nangyari doon po, kinausap nung judge ang bata doon sa chamber room po. Tapos talaga pong ayaw nung bata na sumama sa mga magulang. Pinakausap pa ng judge yung bata at saka yung mga magulang doon sa chamber room. Pero ayaw pa rin po ng bata. Umiiyak po ang bata doon po sa korte. Pero after a few days, kasi may instruction na magbigay ng memoranda yung bawat side sa kaso. So, ayun, lumabas yung desisyon ng judge na may order na dumating sa ating opisina to peacefully, to immediately turn over peacefully the child to her parents po in Kapihan. So, under contempt po yun. So ayun po, dahil na-pressure po tayo sa order at saka po sa council nila, kaya po tinurn over natin yung bata. Wala ka talaga magawa doon. Court order dyan. Yes po. Sumunod tayo sa order ng korte. Yes po, Senator. Kaya ayun po, kahit ayaw nung bata na bumalik, talagang umiiyak po talaga siya. Sinabi pa po nga nung bata na kahit po pala lumapit na ako sa gobyerno, hindi pala talaga ako matulungan. On our part as social worker, napakasakit po. Parang kasi nakikita ko sa bata na talagang ayaw niyang bumalik sa mga magulang. Kaya wala akong nagawa, kundi ibalik talaga dun sa Kapihan yung bata po. So, yun po ang gusto kong iklaro kasi parang 'di ba, kanina yung attorney sinasabi na nag-file kami ng habeas corpus ng petition for involuntary commitment 2 months after na custody yung bata. Hindi po yun totoo. Tsaka, nag-file po tayo ng petition for involuntary commitment. Even po, wala pa pong kasong final nila na habeas corpus dun po sa naiwang mga bata po, na 5 bata na naiwan sa custody po ng LSWDO at the same time ng LGU Socorro po. So, yun lang po. Thank you. Mr. Chair. Salamat kayo, Mr. Chair. At gusto ko lang pong i-acknowledge at magpasalamat dun sa 2 government bodies na nag-bring ng attention tungkol sa mga batang ito sa opisina ko. Ang opisina po ni Mayor Riza at saka ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Socorro. At sinabi ko po yun kay Sec Gatchalian nung budget hearing ng DSWD. At mabuhay po kayo sa pagkupkup nyo sa mga bata these past months at yung pagsusumikap nyo hanggang sa ngayon na sila ay mailigtas. Napakalaking bagay po na naitawid nyo sila sa amin dito sa Senado. And then, Mr. Chair, para lang at least matuldukan ko just for this afternoon yung issue na ni-raise ko kanina, is it my understanding that IACAT and DSWD will make the necessary legal and logistical arrangements to effect
to effect the protective custody of the children and parents? Yun po yung tanong ko, Mr. Chair. Yes, ma'am. IACAT, in coordination with its co-chairperson, DSWD, will make the arrangements for the temporary custody of the two or three children. The 3 children, as well as their parents, if the parents want to. In addition to that, Your Honor, the other children that are presently in the custody of the local social welfare and development, maybe we can consider also the transfer of their custody to Manila. So, papakasama nila yung mga iba, and so they'll be available for the pending cases against the respondents. Maraming salamat po. Pending the appropriate coordination among the different bodies and the levels of government, I do appreciate yung proactiveness ng IACAT. And ma'am, tama po ba yung sinabi ng IACAT on behalf also of the SWD? Tama po ba yung understanding ko, ma'am? Asek. Mr. Chair, that's affirmative po. Thank you very much po. Dagang salamat, Mr. Chair. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.